Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambahay Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kaubayan. Umpisa na po natin, magkomentohan na po tayo at komentohan po natin ito pong napaagandang natuklasan po ni Senator Marcoleta. Yung mga pirma ay hindi po tugma at mali at hindi pare-parehas pala ang pirma na ginagamit po ni Attorney Espera. Sino po si Attorney Espera? Siya po yung nagnotaryo na sinasabi po ni Senator Lacson na peki daw po yung notaryo na ginawa kay retired Marine Sergeant Gutesa, mga tamay, kay Orly Gutesa. Ibang klase. Pero ngayon, natuklasan po ni Senator Marcoleta na talaga palang iba-iba ang pirma na ginagamit ni Attorney Espera, mga kabayan. Pakinggan po natin. At ito po, malilintikan po ito, mga tamay. Magkakaroon po ng malaking problema ito sa mga natuklasan po ni Senator Marcoleta. Ibang klase ito, abogado na ito. At talagang alam na alam po yata, mga tambay, alam na alam po yata ni Senator Lacson, mga bayan, na na pabulaanan yung pirma. Pero wala pong lihim na hindi po mabubunyag mga kabayan. Kahit po pinabulaanan, mga kabayan, na mali at sinasabing peke ang ginawang ang notaryo, ay lalabas po talaga ang katotohanan. Hindi po ba? Umpisa na po natin, pakinggan po natin si Senator Marcoleta. Kasi siya pang nagbibabanta. Ang palagi nating tuntunin o panuntunan, i-guide natin ang ating mga kababayan sa pagitan ng mga tuntunin, mga batas na umiiral. Opo. Para sa ganoon, lahat makaiwas dun sa pagkakamali. Pag nailigaw mo sa daan, isipin mo, imbes na pupuntahan niya, malapit lang. Opo. Akala mong naligaw yung tao, naggagasta-gasta, napagod. Yun ang ayaw natin. Yun ang physical lamang na destinasyon ang pinag-uusapan natin. Paano yung kaalaman? Paano kung yung katwiran na ipihit mong ganun? Nailisya mong ganun? Ang daming mamamali doon. Ang daming masasaktan doon. Ang daming maapektuhan doon. Pero ako naman, ang personal ko lang, at least, Nelson, di ba? Nagsimula ng masampahan sila ng kaso para bumulong na yung sinisigaw nating accountability at saka hustisya. Kaya nga, kung nasampahan nga sila, di pabayaan natin gumulong yun. Ayun, Paano natin, ang mag-uungkat dyan, ang maglilitaw ng katwiran at katotohanan dyan, yun nga, yung taga-usig. At later on, yung korte. Yung sinasabi nating panliligaw halimbawa, panlilin lang. Tingnan mo na lang yung notaryo na yan. Pinag-usapan sa matagal na panahon, ipilit na inililihis para sa ganoon malimutan mo na ang pinag-uusapan ay yung kinurakot na pera kung saan napunta. Napunta tayo, ang atensyon natin sa notaryo. Ipakita, ganito yan nagkaroon ng pagkakataon nagkaroon ng pagkakataon na mausisa natin yan. Tinanong ko kasi budget ng judiciary. Opo, napanood ko yan, Sen. So tinanong ko na, hindi ba ako pangkaraniwan naman pag nagpapanotaryo ka, lalo na yung mga notaryong dikit-dikit sa mga lugar ng mga city hall na yan. Opo. Meron ba isa sa inyo ka ako na nagkusa na tinanong doon sa nagnotaryo sa kanya, Sir, pasensya ka na. Opo. Ikaw ba talagang pumirma nito? Pwede bang pumirma ka uli para makita ko lang na ikaw pumirma nito? Wala nga ganun Ngayon, pinasuri ko ngayon. Pinagbigyan ako mismo doon sa plenary na sinabi ko kasi, paano ka ako yung judge naman kasi, Mr. President? Opo, tama. Kumukuha lang naman ako ng mga ilang pyesa, ilang piraso ng mga dokumentong ninotaryo ng abogada na yan. Opo. Sa akin ako naniniwala talaga na hindi niya pirma sapagkat kalakaran na yan, hindi naman silang pumipirma So hindi issue sa akin yan. Tama po yun. Ngayon, kapag ako'y hinayaan nyo makahingi man lang ng mga dokumento na maihahambing ko doon sa pagkakapirma, doon sa dokumento ni Gutesa, sabi ko,
ayos na to, parang vindication na to. Yan, tama kayo. Alam mo, sabi ng judge, nagsumbong ako sa Korte Suprema, opo. Hindi, dito mismo sa hearing, plenary. Opo. Kinuwento ko. Opo. Pinayagan ako ng Office of the Clerk of Court ng Korte Suprema na makahingi ako ng mga samples. Ang hiningi ko pa nga tatlo dahil hindi naman ako gusto ko madalian lang eh. Opo, 3 piraso lang. Pumayag naman yung korte ngayon dahil wala siya magagawa. Akalain mo namang ang desisyon niya, siya raw ang mamimili ng mga sample na ibibigay sa akin. Totoo nga. Sabi ko, bigyan mo ako ng sample. 3 sample, January to August. Okay. Eh di 8 buwan yun. Opo. 8 buwan. 8 times 3, 24 pieces. Pinili niya talaga. Ganun po. Yung pinili niya, yung talagang magkakamukha nung pirma talaga. Nung pirma talaga ni Iniiwasan attorney, niya pirma yung niya. mga hindi pirma na pero nanggaling din sa kanyang notaryo. Ayun, Oh. Sabi ko sa plenary nung isang araw, kung papayagan niyo ako na makakuha kami na mismo ang maghanap. Yan, opo, Kung oh. pumayag ngayon. Pumayag yung Court Ando ng Administrator. 2 justices. Opo. Sige po, Your Honor, sabi niya, ngayon po ay openly pinapayagan namin kayo na ang inyong mga staff ay pumunta. Kung gusto niyo, ngayon na rin. Hindi, bukas na po. Bukas na, para oo nga, tayo, Yung bukas is today. Ngayong araw Hindi, na to. kahapon. Nakakuha na kami. okay, Kasi okay. isang araw pa yun eh. Okay. So, Wednesday pala yun. Nakakuha kami ngayon ng napakaraming iba't ibang dokumentong ninotaryo ng abogada na yun, iba-ibang pirma. Ngayon, ipakita natin sige para, nga po. para makita ng mamamayan. Oo. Yan. Yung dalawa na yun, pareho ba yung pirma? Pilit na kinokopya, Sen, pero para magkaiba. Hindi, gusto ko lang tingnan nyo Yan, kasi isa. pareho yan. Oh. Hindi pareho yung Hindi, pirma. hindi, Ang tingnan nyo, yung sa Opo. taas. Yung sa taas muna. Yan, oh. Pareho ba? Parang pinaikli lang yung isa. Magkaiba po, magkaiba. Hindi, Nelson. Ang tingnan mo lang kung pareho o hindi. Yung pirma. Hindi kasi pumipirma ko sen minsan, pinapaikli ko lang. Hindi, ang tinitingnan ko dyan, yung hindi pareho yan. Oh, Opo, magkaiba nga sila. Magkaiba talaga yan. Opo. Ngayon, ipakita nyo pa yung iba. Walang isang pareho dyan eh. Yung kamukha ng isa. Oh. Na maikli lang. Oo. Ang tingnan ninyo yung pirma. Yes, Nelson. po. Yung Okay? pirma, maikli lang po. Parang dalawang letra lang. Ikumpara nyo sa unang dalawa, iba na naman yan. Yan ang ibig ko sabihin. Pati nga ng isa pa. Hindi pare-pareho. Yan. Yan ang magkaiba. Yan ang ibang-iba. Malayo. Ito yung malayo. Huwag natin pag-usapan yung ibang-iba, Nelson. Gusto kong makita, i-guide natin ang ating mga kababayan. Magkakaiba Pinakikita ko lahat yan pag iba-iba yan. Ito iba talaga ito. Ano pa? Ayan. Pareho ba yan? Iba na naman yung dalawa na yan. Opo. Madaling Sige pa, kopyahin kasi marami ito, yan. iba rin oh. Ano ang ibig ko sabihin dyan? Meron pa ba? Meron pa? Ibig ba sabihin, nung babaeng nagnotaryo dyan, lahat yan pineke? Galing yan sa kanyang notarial Opo. books. Ayan ha. Kung lahat ng yan peke, marami pa kaming makukuha eh. Ang daming namemeke ngayon. Ito galing sa kanyang sariling notarial book. Naka-record. Opo, naka-record yan. eh. September 25. Ba't bago-bago? Yung September pirma ni 25. Gutesa, isa 2025. lamang sa mga iba-ibang ganyan. Ayun. Ito, February 2025, Pero Sen, babang tinitingnan nyo yan, may public statement siya, ano bang petsa ngayon? 21. Kahapon. Oh. Siguro nakita niyo yung ipinakita niyo sa... Kahapon nga yatang nagpunta yung mga tao namin. Yung staff ninyo. So hindi pa niya alam. Alam niya. Ito yung kukwento ko sa inyo. Hindi pa pagkaalis mismo ng mga tao ko, gumawa siya ng public statement. Ayun. So meron siyang contact doon sa RTC. Ay, check yun. Alam niya ngayon na alam ko na yung gagawin ko. Sa dami nitong pirmang ito na hindi pare-pareho, ibig mo sabihin lahat, peke lahat yan? Kagaya nung ginawa niya kay Gutesa? Yan ang lilitaw dyan, Sen, kung tatanggapin natin yung kanya paliwanag. Kung tatanggapin ko na yung kay Gutesa ay peke, lahat ng yan na nandun sa kanyang notarial book, Lahat na yan peke. hindi pare-pareho ang pirma. Opo. Paano nangyari yan? Sa makatwid, yung clerk of court ng Maynila o yung executive judge, di wala man lamang siyang ginagawa na kahit papano at random, i-monitor niya
Sa dami ng mga nagnonotaryo ngayon, Ba't iba-iba ka diyan naman ang lumilitaw, pirma? Oho. hindi lang 3, maring 5 tao ang kinakasangkapan niya para magnotaryo para sa kanya. Oo nga, oo nga. Kaya yun ang gusto kong establish. Sabi ko sa judge, hindi po ako interesado diyan sa pirma niya, kung yan nga ipirma niya o hindi. Mas interesado ako na magbigay ka sa akin ng sample para ma-determine ko na yung kay Gutesa isa lamang. Sa mga maraming mga peking pumipirma para sa kanya. Ayun nga. Bawal yan sa notaryo. Sa notarial service, bawal na mag-delegate ka ng isa mong tao, sino man yon, Oo. para pumirma para sa'yo. Dahil pinagkakakitaan nyo yan. Oo nga, tama po. Oo, may bayad dyan eh. Yan ang sinasabi ko na panliligaw. Ito Sen, ang kanyang statement. Dinideny niya na kanya yung 24/7 na sabi niya, no legitimate lawyer or notary public operates a 24/7 notarial office. Yan daw ay red flag. Na wala na akong pakialam sa kanya. I-deny niya kung gusto niyang i-deny. Pero doon nakuha yung isa sa pumirma. Ayun. Paano nga itong naipakita ko sa inyo na iba-iba ang pirma? Sagutin niya ngayon, bakit kasama sa notarial book mo Ayun nga. na yung isinabmit sa RTC, hindi mo naman pirma yun. Kasi yung pirma niya, pinangatawanan niya, ito yung pirma niya. Ayun nga yun. Lahat ng pirmang nakita nyo, hindi kapareho ng pirma niya. Ano lahat ito? Ang problema. Kasi bawat branch ata yan, Sen, iba-iba yung pumipirma. Kasi No, may yung isa mga pa, branches yan eh. napansin ng mga tauhan kong pinapunta ron. Opo. Yung pag-submit niya ng mga dokumento, loose lang eh. Mali yun, kasi nire-require dapat nakabind. Okay. Para hindi mo mapalitan yung mga... Kasi may nagpapalit yan, may sindikato rin, may isisingit ka rin eh. Alam mo nangyari? Loose leaf na nilagay lang sa isang parang brown ano. Nako. Yun ay isa sa mga makikita mong kaparaanan para makapagsingit ka ng mga dokumento, lalo na yung antedated. Na antedated, Malaki ang yes po. kita dyan. Naku po. Malaki ang kita dyan. Matapang pa siya, siya pang nagbabanta. Espera vows legal action to protect her name and integrity of notarial practice. So, maghintay ka. Maghintay ka. Ayun. Yan po mga tambay, yan. Totoo po yun, maghintay po siya. Maghintay po siya sa gagawin pong aksyon ni Senator Marcoleta. Grabe po. Mismo mga pirma niya, iba-iba. Tapos ngayon, pinangatawanan niya ni Atty. Espera na hindi raw po niya pirma yung ginawa daw pong notaryo doon sa kanyang opisina, mga tambay. Doon sa kanyang notary public, mga tambay. Hindi raw niya pirma. Pero napakaraming dokumento na hindi rin niya pirma. Iba-iba pirma. Ibang klase ka, Atty. Espera. Ngayon, ano naman kaya masasabi ng chairman po ng Blue Ribbon Committee na pinanggigigilan po nila yan at pinaputok po nila yan, pati po sa mainstream media, ay siniraan ng dignidad ni Gutesa, ni Orly Gutesa, ni Sergeant Marine Sergeant Gutesa, di ba? Talagang binakbakan po nila yan, walang lubay. Dahil daw po, nameki daw po ng notaryo. Matambay, peki daw ang pirma nung nagnotaryo na si Atty. Espera. At nagbabanta pa tong si Atty. Espera kila Senator Marcoleta. Ba? Magkakaalaman ngayon. Kaya nga sinasabi natin mga tambay na napakadalas, wala pong baho na hindi po aalingasaw. Aalingasaw at aalingasaw po ang mga baho. Lalong-lalo po kung ito ay puro kasinungalingan at pamumulitika lamang. At dito po nakita po natin, mukhang meron po yatang nagkaroon po yata ng sabwatan. Hindi kaya nagkaroon ng sabwatan dito po sa tinatawag ni Atty. Topacio na Pink Ribbon Committee. Hindi na po Blue Ribbon Committee ang tawag ni Atty. Topacio dyan eh. Pink Ribbon Committee ni Senator Lacson. Hindi kaya nagkaroon ng sabwatan para hindi maging credible na maging state witness si Orly Gutesa para siraan at ilihis ang issue at hindi po matumbok ang sinasabing Commander-in-Chief na bangag at gumagamit ng pulburon. At kasama na rin po ang pinsan na si Tambaluslos na nadideliveran po ng mga basurang maleta na pera. Grabe, no? Intayin mo ngayon yung angas mo,
yung angas at kala mo nga ikaw pa'y nagmamalaki kay attorney Espera. Antayin mo. Antayin mo yung aksyon na gagawin sa'yo ngayon ni Senator Marcoleta. Pasinungalingan mo ngayon. Ngayon ka magpasinungaling doon sa mga hawak na dokumento ni Senator Marcoleta na isang damukal na iba-iba pala ang pirma. Nangyayari naman po talaga yan. Yung mga pirma, kadalasan po, di ba? Mga sekretary na lang po nilang pumipirma dyan. Yung iba nga, ginagaya na lang eh. Yung iba, initial na lang eh. Di po ba? Ganyan po ang nangyayari po sa ating bansa. Di ba? Lakaran na nila yan dahil hindi naman po sila nag-i-stay dyan ng 8 oras sa opisina nila. Di ba? Hindi naman po nag-i-stay dyan yung mga abogado na yan eh. Di ba? Kaya nga gumagamit ng mga sekretary yan eh, di ba? Para pagpunta po ng mga kababayan natin doon, pagpunta natin doon, antimano, kung sino na lang po yung tinalagaron, siya na po lahat ang gumagawa. Di ba? Pati pirma. Hindi po ba? Kaya yari ka ngayon, may kalalagyan ka ngayon. At yan, hindi naman po tatantanan yan ni Senator Marcoleta dahil kailangan po kasi mahuli at mapanagot ang isang damukal na ginawang korupsyon sa ating bansa. Mga kabayan, grabe po ang ginawang korupsyon. Wala pong nangyari, mga kabayan, sa ating buwis. Pinagnanakaw lang po nila umano ang ating buwis, pati ang mga inutang nila. Hindi po ba? Pati po ang mga ahensya ng ating gobyerno ay kinuhanan pa ng pera. Pati po ang ating contribute sa PhilHealth, kinuhanan pa rin nila umano ng pera. Napakarami po nilang ginawang kabalbalan, lalong-lalo sa pera natin, mga kabayan. Kaya tama po yung ginagawa ni Senator Marcoleta. Kailangan po tutukan po yan. At syempre, mapanagot ang dapat mapanagot. Lalong-lalo po yung mga ulo. Yung head ng systematic na sindikato, pambubudol sa taong bayan ang mga pinagagawa. Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta, at aasahan po namin at iintayin po namin ang mga susunod po niyong hakbang diyan po kay Attorney Espera. At siyempre po, sana po ay matumbok niyo po kung sino po ang sinasabi pong nakikipagsabwatan diyan kay Attorney Espera. Sino kaya? Sino kaya ang padrino niyan? Sino kaya ang napakalaking tao na nakikipagsabwatan po para po siraan ang dignidad, hindi ba, ng witness na si Orly Gutesa? Sino kaya? Sana po matumbok nyo rin po yan, Senator Marcoleta, na magkaalaman na po. Grabe po ang ginagawa po nilang pagtatakip sa kanilang Commander-in-Chief. At syempre po, sa dating speaker na tinatawag na Tambaluslos. Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta, at tuloy-tuloy po. At syempre po, ang taong bayan ay umaasa po na sa mga darating na panahon ay lumabas na po ang katotohanan at maparusahan ang dapat parusahan, lalong-lalo po yung may accountability sa lahat na nangyayari pong ito pag nanakaw sa ating bansa at sobrang pamumulitika pa nila. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta. Ang suporta ng taong bayan ay nasa inyo po, Senator. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok, at ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, at sana po maingatan po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po, yung panalangin po natin sa ating bansa na sana po ay matapos na po at mawakasan na po sa lalong mabilis ang mga kawalanghiyaan at kademonyohan po nilang pinaggagawa sa ating bansa. Ay magwakas na po sana ang mga pinaggagawa nila at maparusahan na po ang dapat maparusahan. At ganoon din po ang panalangin po natin sa ating pong lahat, sa ating pong buong sambayanan, at syempre po sa pamilya Duterte. Ay ang dalangin po natin ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. Ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ay madugtungan din po ang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis ang dating Pangulo. Thank you po, mga tambay. Ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.